Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Lunes, arestado si Senator Rodante Marcoleta matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay sa kasong plunder. Arestado rin ang dating kongresista na si Mike Defensor at 2 pang negosyante. Dahil dito, hindi nakadalo si Marcoleta sa pagbubukas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan isa siya dapat sa mga senator judges. Nagtungo pa si Marcoleta sa Sandigan Bayan para mapahinto ang kaso at mapigilan ang pag-issue ng warrant. Pero ibinasura ito ng korte kaya agad na ipinatupad ang pag-aresto. Pero nauwi siya sa Philippine General Hospital sa Camp Crame matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib at mataas sa blood pressure. At hindi na siya pinalabas dahil umano sa high cholesterol, mild pneumonia at degenerative disc disease. Tila may patutsada naman laban kay Marcoleta ang kanyang nemesis na si Senator Panfilo Lacson. Ito ang kanyang post sa X. Umiikot ang kaso sa 75 million peso campaign contributions na aminadong tinanggap ni Marcoleta noong 2025 nung kongresista pa siya at naghahanda sa kanyang pagtakbo sa Senado. Bagay na siya mismo ang nagkwento sa isang TV interview. Pasok ito sa plunder na may threshold na pandarambong na 50 million pesos. So help me God. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Samantala, umarangkada na sa wakas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Inihalal bilang presiding officer si Senator Chis Escudero sa kabila ng pagharang dito ng sibling tag team ni Pia at Alan Peter Cayetano. Git kasi na magkapatid na Cayetano, dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang presiding officer. Yun nga lang, taliwas sa paniniwala ng dalawang Cayetano, hindi naman ito required ng Constitution at may kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na gumawa ng sarili nitong mga rules. At kasama nga rito ang pagpili ng presiding officer kung ang nililitis ay hindi naman ang presidente ng Pilipinas. Pero ibang punto ng mga Cayetano na pinagmukha pang bobo ang mga kasama nilang senador na hindi sang-ayon sa kanila. Wala naman siguro ni isang senador dito na walang consultant na abogado. Kahit ako abogado, ang dami ko hong staff na abogado din. But let me just quote because I know the Senate President doesn't have time to call on all the lawyers. So if you ask your lawyers in your staff, I'm sure nag-abala sila to look at the constitutional records, to look at the journal. I'm sure. And if they did not, please take your cell phone now and text your staff. What does the constitutional journal, the records of the debate show? Sinabi na po ni Senator Alan Cayetano, you can question him, you can doubt him. Ask your staff. May I ask you, dear colleagues, let's do our job well. Kung condescending ang super talino na si Senator Pia Cayetano, patronizing naman ang Bible quoting na si Senator Alan Peter Cayetano. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it. But he is done well. He has studied. So what's the issue? Why do we have to vote for a presiding officer, Mr. President? Why can't we follow the Constitution? Kinabukasan, kinwestiyon ng mga pro-Duterte lawyers sa Korte Suprema ang pagkakatalaga kay Chis bilang presiding officer. Ang tanong ngayon, papatulan kaya ng Korte Suprema ang petisyon at manghihimasok sa issue na impeachment? Sa pagbubukas sa impeachment trial, sinabi ni Escudero na kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto ng mga senator judges upang mahatulang guilty at mapatalsik sa pwesto ang Vice President unless baguhin ito ng Korte Suprema. Nilinaw naman ni Senator Panfilo Lacson kung pwede na ngayong may dumulog sa Korte Suprema para questionin ang 16-vote threshold matapos ang pahayag na ito ni Chis. The response of the presiding officer is in the affirmative. Pero ibang posisyon ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Again, we go back to the Constitution. Wala ko namang sinabi ang Constitution na 16 yan eh. Ang malinaw sa Constitution, 2/3 vote of all the members of the Senate. So ang i-interpret ngayon ng Supreme Court, ano ba ibig sabihin ng all the members of the Senate? So ideally, nung ginagawa yung provision na yan, 24 ang mga senador. Malinaw naman na ngayon, wala nang 24.
Pag ganun ang sitwasyon sa isang hukuman na collegiate, ang linaw, universal yan. Ang bibilangin mo lang sa botohan, yung nakapag-participate. Sa ngayon, 21 lang ang available ng mga senador. Nagtatago kasi ang puganting si Bato de la Rosa, habang kalaboso naman dahil sa kasong plunder, sina Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Samantala, iniutos ni Escudero na ibalik muna ang tinatawag na BIR box na sinasabing naglalaman ng tax records ng Vice Presidente sa Bureau of Internal Revenue. Tila nakalamang naman ang prosecution sa pagsisimula ng trial dahil sa opening statement ni Congresswoman Jerby Luistro, ang lead house prosecutor. Marami nagkumpara sa forma at sustansya ng opening statement ni Luistro doon sa binasa naman ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. Sa panayam sa Facts First, ipinaliwanag ni Luistro ang gusto niyang tumbukin at maging takeaway ng publiko. In my mind, my first priority is to be able to communicate to the people, especially those in the grassroots level, the purpose of this impeachment, the significance of accountability, and that this thing is not only about us. It concerns even the succeeding generations. Sabi ko nga, hanggang sa kaapu-apuhan. Maraming henerasyon ang dadating at dadating. They will always be talking about the past impeachment processes, and certainly our next generations will stand proud that we we're standing on the right side of the Philippine history, na kasama kami sa mga nanindigan dito sa accountability mechanism. Pinilit naming maproteksyonan ang demokrasya at ang republika, not for us alone, but even for the generations to come. Yung si Sison naman stating the obvious na nasa prosecution daw ang burden of proof at parang very legalistic at very technical ang strategy ng defense imbis na pasinungalingan ang ebidensya ng prosecution. Kita rin ang logical fallacy na ikumpara niya ang bilang ng botong nakuha ni Sara Duterte noong 2022 sa boto ng mga kongresista. Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. What was that about? Bago magsimula ang date ng impeachment trial noong Martes, sorpresang lumitaw si Vice President Sara Duterte sa Senado di umano upang makipagpulong sa kanyang legal team. Pero hindi siya sumipot doon sa mismong impeachment trial. Ang ginawa niya, nagpa-press con siya na medyo weird dahil ito lang ang kanyang sinabi. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, sad. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Quote yan mula sa tula na isinulat noong 1875 ni William Ernest Henley na actually
binabasa sa high school at na-quote na rin ni Kitty Duterte. Kung noong unang araw ay halos procedural rulings ang pinag-usapan sa day 2 ng impeachment trial, sinimulan ang talakayan ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng presidente. Unang iniharap ng House Prosecution ang Article 4 na tumatalakay sa kontrobersyal na video kung saan narinig si Vice President Sara Duterte na nagbanta laban kina President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang tumestigo ang NBI Senior Agent na si John Mark Calilong na iprinisinta ni Attorney Virgil Ligutan, ang matinik na litigator mula sa Cebu. Tumagal ang testimonya sa pag-authenticate niya sa kontrobersyal na video. Ipinaliwanag ni Calilong kung paano pinreserba ng NBI yung video sa pamamagitan ng formal preservation request sa Meta upang matiyak na hindi ito mabubura o mababago. Umulan ng objection mula sa defense lawyer na si CJ Narvasa na kumwestiyon sa authenticity at iba pang teknikalidad, pero malimit din siyang na-overrule. Ipinakita din ang video clip kung saan nagsasalita si VP Sara Duterte tungkol sa umunay naisip niyang pugutan ng ulo si Pangulong Marcos. Ipinalabas din sa korte ang mga video response ni Pangulong Marcos at Martin Romualdez. Itong bahaging ito ng trial mukhang very awkward kay Senator Judge Amy Marcos. Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ito naman si Senator Tito Soto, ipinaulit pa. I did not get the exact words that were uttered during the last statement. Ano kayang tumatakbo sa isip ni Senator Amy Marcos sa puntong yun? Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim sa cross-examination si NBI Senior Agent Mark Calilong. Sinubukang butasan ni Attorney CJ Narvasa ang credentials si Calilong, kabilang ang digital forensics training at kung ang investigasyon ba ng NBI ay sarili nitong inisyatiba o iniutos ng mas mataas na opisyal. Pero hindi nagpatinag si Calilong na nagsabing authentic ang kontrobersyal na video ng Vice President at maaring magsagawa ng investigasyon ng NBI motu proprio o kahit walang reklamo or on its own initiative. Turn naman niligutan na paulanan ng objection si Narvasa. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. Okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. oh. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? I'm asking, sir, it makes sense, Your Honor. Argumentative counsel. Bilang bahagi ng depensa, ipinalabas din sa impeachment court ang video ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez noong November 2024 nang ma-cite siya in contempt ng isang committee ng House of Representatives. Nagtanong din ng ilang senator judges gaya ni Senator Risa Ontiveros na nag-clarify kung anong kabuluhan ng video na humahagulgol si Lopez. Ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zulaika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Nasa mandato rin po ba ng NBI na magsampa ng kaso doon sa mga tao na nagbanta sa buhay ng Pangulo, ikalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice? But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG. Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? Pero ang pinaka nag-stand out, clearly, ay si Senator Robin Hood Padilla. Tapos na sana kasing tumistigo si Calilong pero meron pa mga tanong si Idol Robin. Hiningi niya ang credentials ng testigo, meaning gusto niyang malaman ng K nito. Yun nga lang, una nang nailatag at napag-usapan yun. Buking tuloy na mukhang hindi siya nakikinig. Eto pa, nagtanong ba naman kung original nakuha ba yung video ng NBI? Live stream press con nga, di ba? Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po.
Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Sa panig pa rin ng depensa, iginiit ni Atty. Mark Binluan na walang ebidensyang nagpapatunay na tunay na kumuha ng hitman si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, dapat ding tingnan ng mga pahayag ng Vice Presidente sa konteksto ng di umano'y Operation Romanov, ang sinasabing plano raw laban sa kanya at sa kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. Ang hindi sinabi ng defense lawyer si Baste Duterte mismo ang una nagpalutang ng issue ng Romanov at banta niya ito actually sa mga Marcos. So bakit biglang nabaligtad yung kwento? From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ayon sa ilang eksperto, halos inamin na rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na talagang nag-issue siya ng threat laban sa presidente. Ang tanong na lang, did this constitute an impeachable offense? Samantala, inaasahang haharap sa impeachment court sa susunod na linggo si Atty. Zuleika Lopez. Huwebes, tinawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na isang joke at ludicrous ang pahayag na ilang Chinese scholars na ang Batanes umano ay bahagi ng Taiwan. At dahil inaangkin ng Beijing ang Taiwan, dapat ding mapasa kanila ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas. Ayon kay Teodoro, wala itong anumang batayan sa kasaysayan o sa international law. Lumabas ang kontrobersyal na claim sa symposium noong June 30 sa Jinan University sa Guangzhou kung saan lumahok ang mga scholar mula sa iba't ibang Chinese academic institutions. Iginit naman ito na wala umanong historical o legal basis ang Pilipinas para pamahalaan ng Batanes dahil isa raw itong natural geographical extension ng Taiwan. Pero linawin ko lang po isa yung napakalaking kalokohan kaya huwag po kayo maniniwala dyan. Ngayon ang mga pahayag na ito ay kasunod na mas pinaigting na security at maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pero nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi nito papatulan ang tinatawag nitong revisionist claims. Umalma rin si Batanes Congressman Ciriaco Gato Jr. Ito po yung mga mahalagang leksyon itong linggong nagdaan. Napaka-importante pong pagganahin ang mga mekanismo at ang institusyon natin para sa accountability para po mapanagot yung mga kailangang mapanagot. Kaya mahalaga pong nasimulan na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para once and for all magkaalaman na po. Importante pong bantayan natin yung bawat kilos, hindi lang po ng mga nasa prosecution o nandun sa depensa, kundi pati po yung kilos at aksyon ng mga senator judges. Kailangan nakabase po sa lakas o hina ng ebidensya yung kanilang magiging desisyon at sa kanilang konsensya. Kaya dapat meron pong malinaw na konsensya o maayos sa konsensya itong mga senator judges. Bantayan po natin yung mga nagpapakita ng obvious na pagkiling to either side. Bantayan din po natin yung mga tinatawag nating biyobo. Yung bibo pero bobo. Pero sa huli sa issue po ng accountability o pagpapanagot, dapat hindi po selective. Dapat po lahat na may sala, mapanagot at maparusahan. Kaya inintay rin po natin kung kailan ba talaga makakasuhan at makukulong itong mga naglalakihang isda na may kinalaman po dito sa pandarambong sa ating flood control budget. Muli, ako po si Christian Esguera at laging tatandaan, facts first.